Ay mga kaibigan, gawin nating organisado yung ating sari-sari store, gawin nating malinis at kaakit-akit ang ating sari-sari store para maengganyo at mamili rin ng mamili ang ating mga customer na kung ano man yung mga kailangan nila. Sa ating sari-sari store, kailangan din natin ng maayos na lagayan para sa ating mga paninda para mas kitang-kita ng ating mga customer at makakatulong din sa atin para makita natin ng mabilis yung ating mga stocks, yung ating mga paninda na para hindi tayo nagugulat na naubusan na pala tayo ng stocks, na wala na palang posporo, na wala na palang lighter. So kailangan nating maayos, nakasalansan, naka-organize yung ating mga paninda. Ay mga kaibigan, pasensya na po kasi medyo makalat lang po talaga kasi nag-aayos po kami ng aming mga stocks. Katulad po nito, ito po yung aayusin kong stocks, yung aking mga school supplies. So kailangan ko po talaga nakikita po ito kasi lalo na po itong mga bond paper na to, pag hindi natin na ilagay sa maayos na lagayin, magugusot, sayang yung magiging kita natin, no? And then yung mga folder na hindi natin alam na meron pala tayong short, na meron pala tayong long. So kailangan po talagang nakasalansan yung ating mga school supplies. Ay mga kaibigan, kapag po tayo ay marami ng mga stocks, marami ng mga paninda, na mga items sa iba't ibang klase, wag po tayo manghinayang na bumili ng mga organizer rack. Kasi makakatulong po talaga ito para ma-storage natin na maayos yung ating mga paninda, para may stock natin na maayos. No, para nakikita natin. Ayan, ito na po yung bagong ayos ng aking mga school supplies. So, hinati ko po yan. Binawasan ko yung mga papel, hindi ko na po nilagay dyan. Ayan, konti na lang po yung mga nilagay ko dyan, yung mga talagang kailangan na dapat nakikita ng mga estudyante. So, yung mga papel, magtatanong na lang sila sa akin kung meron po bang papel. So, kapag nakita na nila yung ballpen, lapis, Crayola, tsaka yung glue, magtatanong na yan about sa mga papel at tsaka sa mga colored paper. Ayan, nilagay ko na rin po dito sa taas yung mga effervescent, white flour. Ayan, binawasan ko po yun. Nanggaling po sila dito sa side na to. Ayan, nagbawas po ako ng items dito sa area na to para hindi naman sila nagsisiksika na parang sardinas. Pinagpatong ko na lang po itong dalawang basket na to para hindi naman po takaw space. Ayan. Diyan yung oxalic, sinulid. So, alam ko na kung ano yung mga nakalagay dyan. Ayan, meron pa po akong nail cutters. So, 25 each ko pong binibenta. Malaki po yan. Kasi meron din po akong paninda ng mga cuticle, acetone. So, maghanap sila na nail cutter, panglinis ng kuko. Ayan, dito po sa kalikod-likuran, ayan po yung mga stocks ko ng ballpen, black, red, blue, tsaka yung mga eraser at yung pencil, at yung mga pentel pen. Ayan, at meron din po tayong thumbtacks, tsaka itong mga battery, AA, AAA. Sa Shopee ko na po binibili itong mga ganitong items ko ng mga paninda kasi wala po dito sa aming lugar, wala po akong makuhanan ng per box na medyo mura ba. Kasi kinukumpara ko po yung mga presyo nila . Sa Shopee po kasi meron talagang mura, kaya sa Shopee na lang po ko kumukuha. Ayan, at nandito na rin po yung aking mga pulbos na Lewis & Perrell, Johnson & Johnson, Tender Care, at itong mga white flour at effervescent. Ayan, kapag may mga estudyante na bibili ng ball pen, ayan, isang kuhanan ko na lang itong buong to ang binibigay ko sa kanila at bahala na po silang mamili kung anong kulay ng ball pen at kung anong klase ng ball pen yung gusto nilang bilhin. Ayan, meron pa pong bala ng stapler na tigta 10 pesos each ko pong binibenta. Tsaka itong na to, pantasa, 5 pesos each naman po yung aking pantasa. Ayan, ito na po yung bagong itsura ng aking school supplies, no? Dito sa area na to, no, maaliwalas na, nakasalansan na ng mabuti. Hindi ko lang po alam kung hanggang kailan magiging maayos to kasi yung mga estudyante sabay-sabay nagsisibilihan. So, madalas magulo po dito sa area na to. Ayan mga kaibigan, ito naman po yung nakalagay dito sa bagong bili naming organizer rack. Ang bili ko pala dito is 1,300 pesos po, 5 layer. At yung sukat naman po is 2.5 feet yung haba, 1.5 feet yung lapad, at 5 feet po yung taas. Ayan mga kaibigan, dito ko na po nilagay yung aking mga papel. Itong mga bond paper, A4, tsaka yung long at short na bond paper. So, nandito na po lahat ng mga papel para hindi na po magugusot. At ito pong aking mga colored paper, ayan, binabalot ko po sa plastic para hindi lumuma ba, para hindi maalikabukan. Ayan, ito po yung aking long bond paper. So, nakaside na siya kasi hindi kasya pag nakatayo .
Ayan, ito pong aking colored paper na bagong bili kasi dito po sa luma kulang-kulang na po yung mga kulay nito. No, yan, konti na lang. Kaya bumili na po ako ng bago para mas kompleto yung mga color na kailangan ng aking mga estudyante. Ayan, nasisiyahan ako, natutuwa ako pag kami mga bago kong stocks, pagka napupuno ko yung aking tindahan at saka pag may mga bago po akong bili na mga items na mga paninda. So, natutuwa ako na sisiyahan talaga ako sa mga sa mga pangyayari, sa mga nabibili ko mga items. Yan, at dito naman po yung aking mga kandila. Yan, mga bukas na yan, mga pira-piraso na kandila. Diyan ko po nilagay. At ito pa lang po yung aking nalalagay dito sa aking organizer rack. So, hindi pa po ako tapos ayos. Ayan mga kaibigan. At malapit na rin po ang November 1. So, All Saints Day, kandila. No? Ayan, namili at nag-ipon na rin po ako ng mga kandila para sa November 1. So, sadyang mabenta po yung mga ganitong kandila. Ito pong mga malalaki na to pang emergency kapag nag-brown out. Yan, ito po yung kanilang binibili sa akin. Ayan, dito po kasi sa aming probinsya, bigla-bigla na lang nagba-brown out at naabutan na ng dilim bago magkaroon ulit ng kuryente. So, ayan, kandila po muna pansamantala ang aming ginagamit dito. So, mabenta po talaga itong aking kandila. Hindi man po araw-araw nabibili itong aking mga kandila, pero hindi po pwede na mauubusan po ako ng kandila. So, kailangan po talagang may kandila dito sa aking sari-sari store. Kasi yun nga po mga kaibigan, bigla-bigla na lang po nagba-brown out dito at naaabutan ng dilim or kinabukasan pa madalas na magkakaroon pa ng ilaw. So, kailangan po talaga ng kandila. Actually, kulang pa po ito mga kaibigan para sa November 1. Mamimili pa po ako ulit pagka nakalabas na ulit kami ng aking anak. Kasi, iba po talaga mga kaibigan na kapag sa ating sari-sari store lang meron ang ganitong items, talagang masosold out. So, yan. Ito po yung aking mga papel, mga kaibigan. Nakabalot po ng plastic para hindi po manilaw at saka hindi maalikabukan, hindi mabilis lumuma, para maputi pa din. Ayan. Kaya nakabalot po ng plastic. Ayan, half crosswise. Tapos sa ilalim may itong intermediate pad. At hinihiwalay-hiwalay ko na rin po ito mga kaibigan para sa pagka may bibili ng mga estudyante, kahit nagmamadali sila, mabilis nating maiaabot sa ating mga estudyante. Meron din po tayong 1/4 na papel at half lengthwise. At dito naman po yung mga pang-elementary na mga papel. So, yan, grade 1, grade 4, yan, nakahiwalay-walay na po yan. Ayan, minsan po kasi nahihirapan ako magkalas. Pati yung mga papel, nagsisitanggalan, kakamadali. Hindi ko na po naiayos yung pagkakalas. Kaya yan, ready ko na po. Ayan, grade 1, grade 4, tsaka yung mga nasa ilalim is grade 3, grade 2. Ayan, kompleto po yung ating mga papel na simula grade 1 hanggang grade 6 at pwede na rin ang high school. At nandito naman po ang aking mga illustration board, folder, tsaka yung mga brown envelope. Ayan, meron pa po pala akong mga long at short na folder dito. Ayan mga kaibigan, talaga inabot na po ako ng gabi sa pag-aayos ng mga stocks. So talagang marami po talagang ginagawa pagka sari-sari store ang ating business. Ayan, bukas ko na po gagawin yung iba kasi talagang gabi na po. Pahinga-pahinga din pag may time. Ayan, ito po ang mga kailangan ng ating sari-sari store, lalo na kung lumalaki po yung ating sari-sari store at marami na rin pong stock. So, kailangan po natin ng organizer rack para maging maayos, maging malinis, maging organisado ang ating mga paninda, no? Para mas lalapitan po tayo ng ating customer at kaakit-akit na mamili rin ang ating mga customer. Ayan mga kaibigan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Hanggang sa muli, thank you for watching. Happy selling. God bless.